Okay, mga ka-JSS, magandang araw po ulit sa inyo lahat at nandito pa rin tayo sa Dubai at ang makakasama po natin ngayon si Ma'am Mariben, which is ang business po ni Ma'am ay kung kayo po ay mag-expand papunta ng Dubai, anything that you want to do moving into Dubai, incorporation ng malalaking company papunta dito, o buying a property itself is kasama? Golden visas. Golden visa, or anything that, going to Dubai, for example, moving into Dubai, Yes. she's the right person. Yes. Galing. So, maraming salamat, ma'am. Alam kong sobrang busy, pero, di ba, thanks for the time. You're welcome. Thank you then for having me. Okay, welcome sa GSS, ma'am. At usually yung kwento natin nagsisimula sa childhood. So, gusto ko lang kwento mo sa amin, saan lumaki at ano yung experience mo nung bata ka, kung saan lugar ka lumaki. Lumaki po ako sa Zamboanga City, sa Okay. Mindanao. Aha. So, and then I lived there until high school ako. And then for university, I moved to Manila. Okay. Yeah. Saan school po to? Sa Lasal po. Grabe naman, nakakaano. Kanina, Binil, ngayon Lasal. Ng isang araw, grabe, galing. So, ano yung pakaramdam ng gumraduate sa isang napaka-gandang eskwelahan, tapos ngayon, obviously, dito kayo sa Dubai? Well, when I moved here in 2010, housewife kasi ako that time. I had 3 kids then. So, I wasn't working. Pero after my youngest turned 1, sabi ko, I want to work, I want to contribute to the household. And hindi rin kaya ng brain ko na hindi mag-work. Kailangan ko ng productivity more than, motherhood is very productive, but I needed something more. So, I tried applying for work and it wasn't very easy. So, here, it doesn't matter if you went to, UP, Ateneo, LaSalle. They don't know those schools here. Yeah. So, depende sa kanila kung ano yung experience related to what you're doing. So, I had to start from scratch here. Yes. Okay. Which is lahat Entry level. So, you had to humble, diba? I have to humble myself. galing. Yan yung isang, yung mga humble na tao daw, yan yung inaangat ni Lord eh. Ay. Oo, totoo yan. So, ma'am, kwento lang natin. So, from, obviously, nalipat sa Manila, yung memories lang na konti na masasabi mong naging parte ng buhay mo ngayon, nung pagkabata ka, maybe values from your parents, na kumaga nagamit mo kung nasa saan ka ngayon as a success. Ano yung isang sa tingin mo nahubog at kumaga nag-mold sa'yo nung bata ka? Well, my dad is an entrepreneur then, businessman. Wow. Sa Zamboanga City. So, I think growing up, my mindset was always about doing business. Okay. So, when actually, I remember I was interviewed for a radio station here and they asked me, so when did you start becoming an entrepreneur? And actually, it was just right then and there. And I realized, actually, I've been doing it since I was young. Buying things and then selling them sa school. Okay. All the way to university. Syempre, I had an allowance from my parents. But to live, diba, wala kaming uniform. You want to go out, and also I needed supplemental income other than my allowance. So I used to buy And sell. buy and sell sa mga Divisoria. Talaga? Yeah, 168 ganon clothing. Na-experience mo yan? Yes, and then i-repackage mo siya into something, alam mo, social, to sell it to your classmates. Oo. Anong year ka na sa Divisoria? Nako, nag-university ako ng 1999. Okay. So, So muntik na tayo. Kasi I was in Divisoria as well myself. That's my second business. talaga? Sa Escolt. Alam mo yung papunta ng 168? Yes. Yung karsada, yung kalye na yun. Dito kami sa may opposite ng bank. So we were created small business for providing food for all the offices around it. Bangketang, Yes, alam mo yun, yes. lunch pack. Yes. But anyway, so, ang galing. So, yung binenta mo nung bata ka, dahil nasabi, binibili mo, tapos binibenta. So, actually, nasa kolehiyo ko lang nito. Yes. Oo. Ano yung kauna-unahang items o product na nabili mo at magkano kinita? Kasi, di ba, ang margin yan, parang middleman, sipag lang talaga eh. I don't remember exactly, pero parang binibili ko yata, depende sa volume, between 20 to 30 pesos, and then nabebenta ko siya at 150 to 180. Grabe. Di ba? So, at least, di ba, volumes kasi sa 168 ay kasi yung first business ko, we had a car. The first car na nabili namin sa Pilipinas. Kami yung nagta-transport dun sa mga bibili sa 168, kaya kabisado ko yung 168. So, ng mga wholesaler. For example, private hire,
Diba? So, i-hire niya kami papunta ng Laguna. So, kami nagbabiyahe noon ng mga pinamili nila sa 168. So, that's my first business. Tapos, nag-lunch pack. So, that's the second business. Aside hassles. But then, lagapak lahat kasi hindi naman negosyante. So, yun yung sinasabi ko nga. But then, ang gandang experience lang para, for me, having an experience to sell, ito yung parating ko sinasabi pa ulit-ulit. Kasi yung isang guest namin, bata pa rin. Kahit ano yun kahit ano pa yung binibenta mo. Kasi nagtinda rin ako ng balot na nagka-college ako sa Manila. So, which is I'm not ashamed of, di ba? Pero yung power nung pagbebenta, may convincing power, di ba? Na pwede mong gamitin sa negosyo, pag nasa negosyo ka na. Yeah. Ikaw, sa'yo, apart from the power of convincing people, di ba? Kumbaga may rejection. Yes. Di ba? Sa batang edad, ano yung pakiramdam ng inalokan mo o nag-offer ka ng isang product, for example, tapos na-reject ka? Ano yung pakiramdam? Well, tinatry ko mag-isip, no? Before naman kasi when I was selling, hindi ako actively selling. Yeah. Parang nilalapitan nila ako. So, siguro yung rejection part ng business, na-experience ko siya dito sa Dubai. Okay. Dito na. So, hindi dun masyado? Doon hindi masyado. O sa akin, feeling ko lang doon, di ba, nag-offer ka ng balot. Hindi naman ako yung sumisigaw na naglalako ng balot. But then, minsan, pag nag-alo ka ng balot, pero parang sa atin, normal lang nung bata ka na ma-reject ka Di ba? Hindi masyadong, wala yan. Pero, part ng buhay, yung rejections, di ba? Pero, tell us about your experience sa Dubai, nung first ever na rejection na parang, was it part of discriminations, do you think? Or Rejections, it comes in many ways. Like, of course, applying for a job. Yeah. When I came here, I didn't really intend to become an entrepreneur. So, ang mindset ko noon, okay, gusto ko mag-work. Yeah. And then, syempre, gusto ko, I want to work somewhere fun. So, I wanted, dalawa lang, no, yung gusto kong trabahuhan that time. Yeah. One was Shalhoub Group. So, yun yung may-ari ng mga Sephora, yung mga brands na, Wow. design. Sabi ko, naku, malaki yung discount dito. So, siguro mga 5 times ako nag-apply, pero hindi siya talaga para sa akin, hindi yun yung plan ni God sa akin, no? Yeah. And then, I also applied how many times sa Emirates. I mean, ayoko lumipad kasi hindi ako marunong lumangoy and meron akong anxiety when flying. Gusto ko like ground or office work. Kasi gusto ko rin ng perks for travel, no? Yeah. So, ilang beses din ako nag-apply. Never naman ako natawag. So, sabi ko, hindi talaga yan yung plan ni Lord sa akin. Okay. So, yun, eventually, my first job was, well, it's a long story, but yung first real long-time job ko was in business setup. Okay. So, that's where I learned what I'm doing now. Although, when I left corporate in 2017, I didn't immediately start working kasi in the same field. Okay. So I didn't want to compete with the company that taught me everything I knew. Syempre, syempre tayo mga Filipino, no, may utang na loob tayo. Although I noticed na itong younger generation, they say no, hindi maganda ang utang na loob. Okay, yes. Diba? Yan yung, and Absolutely you will correct. see it in social media na wag sa utang na loob. But I think it's just, in not so many words, it's just gratitude and respect Yeah. together, right? Kaganda na. You don't have to pay back. Alam mo yun, 1-to-1. I give you 1, I give you back 1 with interest sometimes. No, I think it's more of, gratitude. It's just really parang yung attitude mo towards what was given to you, what was done. Absolutely. So it took me how many years? I left 2017, but I actually started this particular business in 2021. Okay. So, So, may gap. nagtrabaho ka muna ng 3 years. No, I set up other businesses unrelated to Okay. the business setup. I had 2 restaurants. Oh my Yeah. God. So, okay. So, talking about business, okay. So, pinangarap mo, paano tumating yung opportunity papunta ng Dubai? How? It was, yung husband ko, naging based siya dito. Okay. Yeah, and then dun, Parang gusto mo lang sumunod kasi nandito siya. sabi niya, yeah, you guys will like it here. Pero when I came here, sobrang lungkot. Parang meron ako isang friend, in fact, yung bahay namin, talagang pinili namin para malapit sa kanya, ganon. Okay. And then siya yung nagdadala sa amin mag-grocery. Kasi at that time, my husband, ito yung base niya. Pero yung work niya was more travel. So, Okay. minsan months at a time, wala siya sa Dubai, Okay. ganon. So, you actually married when you get... No, before, sa Philippines pa. Okay, kaya nga. Yeah. So, si husband, Filipino?
Yes. Okay. Yeah. So, mag-asawa na kayo sa Pilipinas, nauna siya dito. Yes. Okay. Yeah. So, naka-experience ka rin ng long distance relationship. Yeah. So, LDR. So, ilang taon kayo nag-LDR? Ilang years din? 2, 3, 4? Parang LDR din kasi nung nagsisimula dito. Yeah. Kasi nga lagi siyang wala. Okay. So, minsan 3 months, wala. Tapos Yeah. babalik It's not dito. too bad. Oo. Yeah. Ng ilang araw or ilang weeks, tas aalis ulit. Yeah. Ganon. But eventually, kasi yung work niya was in defense contracting. Okay. So, mga yun, kailangan niya pumunta sa mga war na areas. Okay. Understand. Afghanistan, Iraq, kung saan may mga contractors. Grabe. So, eventually sabi niya parang hindi na okay. Okay. So, yun, the nagstay na siya dito. Okay. Yeah. Pero yun, that's what brought us here to Dubai. At first, akala namin, transition lang siya. Aha. Like, nag-apply pa kami for Canada at that Talaga. time. So, parang stepping stone lang yun, diba? Oo, dapat, Sana. no? Oo. Dapat. And that's the story of everyone who comes to Dubai. Almost everyone. And then, eventually, we fell in love with Dubai. Okay. Me in particular. Ako talaga. And then we're here. The kids grew up here. So yung eldest nasa university na siya. Ngayon, Parang hindi naman totoo yung sinasabi. second year na siya. Parang kapatid niyo siguro yung anak niya. Ay. So, Okay, yun, so malalaki na ilang sila. taon sila nung nandito si husband? Naiwan kayong yung ilang kids niya umalis siya? 3 kids. Already. Kids, yeah. Sa Philippines naiwan kayo lahat. 2 kids actually, and then pagdating dito, yung isa, kaagad. So, eventually, while he was out, 3 kids. So, Wala nga ako nanny that time. Talagang ako lang. Grabe. Oo. So okay, nakaka-inspire, 'di ba? Na parang dumating ka dito, may naiwang anak na isa or kasama. Wala, kasama ko sila. Diretso agad. Napakaswerte pero ang galing. So pagdating mo dito, business ba agad or trabaho? No, sa bahay lang. Okay, plain housewife. Na-experience ko yung housewife, Okay. pagiging housewife. Okay. Yeah. So kumusta yung adjustment? Kasi obviously magkakaroon ng pagbabago, 'di ba? Adjustment from Philippines Yeah, here yeah, kasi 'di ba, parang iba na eh. Although magkasama lahat, masarap, 'di ba? Kasama na si husband, kasama pa si kids. Yeah. Napakaswerte, 'di ba? But then the difference siguro nami-miss yung mom and dad, maybe or brother and sisters. 'Di ba? Yeah, yung adjustment is yung family, yung sa parents, yung may matatawagan ka or Yeah. may magbabantay for a while. Yun yung adjustment. And then, syempre, ibang-iba yun, diba? I come from the province, Yeah. diba? So, Zamboanga City is very different from Dubai life na very fast-paced. Pero eventually, nag-adjust. I mean, in hindsight, and I always say this, no, now my kids are older, now ilang business na yung na-set up ko. But in hindsight, I think the best times of my life was that few years that I spent with the kids. Na kami lang walang nanny, and talagang full, parang, kasi naniniwala ako sa life na, like, kung anong ginagawa mo now, you have to give it your best. Yeah. You don't look back, you don't look forward. Yeah. Focus ka sa anong nasa iyo, Correct. harap mo, and Okay. you give it everything. So, ganun ako, when I was in my motherhood phase, I gave it my best shot. Galing. It wasn't easy kasi I had a newborn, I had a toddler, and I had a preschooler. And I didn't have nanny. anyone, right? Wow. So, I would take them sa grocery. Naka-double stroller ako, naka-baby carrier ako. Minsan nilalapitan ako sa grocery na parang, oh, how do you do this? Ganyan, Yeah, how do yeah. you... I And agree. then, that time, I wasn't driving, so sa cab, ganyan. Talagang yung stroller ko, yung one hand, talagang yan yung kaya ko. best Oo. oo. I mean, but it was nice. But It you're was- enjoying at the same time. Yeah. Sabi mo nga, ini-enjoy mo yung Yeah. current, yung kung ano yung ganap Yes. sa mga bagay nila. And then, syempre, after a while nga, sabi ko, I wanted to contribute to the household kasi schooling is not cheap Of here course. din, diba? So, I wanted them to go to a good school. Yeah. So, and also, for that time, I was thinking, okay, kasi nagbablog ako that time, nagsusulat ako. Sabi ko, hindi naman pwede ito yung gagawin ko forever. Yun pala, no? May career pala, no? Ako nagtuloy ka, no? Influencer ka na pala. Di ba? Pero at that time, sabi ko, parang hindi. Kailangan ko mag-work. So, gusto ko, nag-ano ko na, okay, since more than 1-year-old na yung bunso, I wanted to work na. Pero siguro, if I could go back, and pwede kong pahabain pa yung time na yon, Yeah. I would. Kasi hindi mo na pala siya makukuha, no? Di ba? That's the important of time. Kasi sa akin, di ba, parang sabi ko nga, the guest before you, so the time that she spent, di ba, na mag-nanny here,
may anak na iwan sa Pilipinas, you're just choosing. But ang maganda, di ba, na parang alam niya yun sa sarili niya na I'm doing this for them also. Pero parang break your hearts, di ba, na parang this is not related din, basta sa baby, my baby is suffering, di ba, in the Philippines. Pero yun yung marami, hindi lang siya yun. Yung struggles. Pero ang maganda lang sa kanya, talagang alam niya, hindi to forever. Pero sabi ko nga, ngayon na may opportunity ka na kunin sila. 'Di ba? Kasi dadating talaga sa point na yun eh. Pero yung time, whatever you do, kahit gano'ng karaming pera, hindi mo na mababalik yung bonding. Hindi mo na pala siya mababalik. Yan yung, like now when I see, syempre, sa age, I'm in my early 40s. So, yung friend group ko, parang mix. May mga teenager na, or malaki na, may iba adult na yung anak. Yung iba nagsisimula pa lang sa mga babies. Yung mga nagsisimula, I always tell them when I can. And maybe you don't get it when you're there kasi medyo frustrated, medyo maraming pero I always tell them, the nights are long, but the years are short. Absolutely. I 100% agree with that one. Do you have kids? Unfortunately, hindi nangyari. Di ba? We've been trying for years, and then we did scientifically things, 3 attempts. Okay. And then for me, my belief, everything's happened for a reason. So, scientifically tried, naturally tried, din nangyari. So, okay lang. Accept na. Parang, kasi si Mrs. nasa malapit na mag-50 rin. So, lahat ng frozen eggs namin nagamit. So, sadly, di ba? It is what it is, but I'm happy, di ba? God's will. Yeah. So, kung hindi man nagkaanak, may aso kami ngayon. So, at least hindi sumasagot pag napapagalitan. Anong aso niyo? Maltese Terrier. Maltese. We have dalawa. Yeah. Same Siberian breed? Husky. Maltese one? Siberian Husky, tsaka Golden Retriever. Okay. Wow, laki ko aso. nga, Laki ng bahay. Sarap. Pag uuwi, ang excited lang yung aso. Yung mga bata, teenager na sila, may sarili na silang mundo, hindi na sila tumatakbo sa pintuan. Yung mga aso. Iba yung company na nabibigay. Sa amin, we treated them as a kid. Actually, sa bed namin natutulog talaga. Literal. At sobra 11 years old na. So, diba? So parang sa amin, we have it for about 6 months. Diba? 6 months old to it. Diba? Sa akin, ibang banding din yung nabibigay. At saka pag may time, parang yung trato ko sa kanya, talagang isang, diba? Family yun eh. Diba? Okay, so ma'am, ang ganda ng translation natin, di ba? So parang napakaswerte nyo kasi hindi masyadong naiiwan sa Pilipinas yung mga bata. Kasi feeling ko, isa yun eh. Isa yun sa pinakamahirap gawin. But then kayo, swerte, di ba? Kasi si husband okay pa, LDR, okay ng mga babies. At hindi masyadong matagal kayo naiwan. So nandito ka na, first business mo. O nagka-business ka ba sa Pilipinas o hindi? Hindi official business. Yun lang. Yun lang yung sa buy and sell. Sa pagbablog, speaking of vlogging, 'di ba? Kumita ba 'to o hindi, nagsusulat lang ako before. Hindi ko alam yung mga video that time. So this is actual literal vlogs ng or write up sa websites and everything. So ano nangyari? Wala. I mean, eventually, nag-stop ako. It was more, lang sa akin journaling yun eh. Ng mga kids, ng mga things that interest me, ganon. Yeah. So, yun, eventually, I stopped. Okay. And then, yun. Masok na Focus trabaho. na, yeah. Oo. So nung first nag-work ako, naging workaholic naman ako. Grabe. So, kwento mo sa atin, pag-usapan natin yung trabaho mo. Siyempre, di ba, sabi ko nga, lahat, dumaan sa butas ng karayom din, ikaw, sabi mo. So, ano yung pinakamahirap? Kasi sabi mo nga, hindi recognize yung mga Ateneo, Lasal, UP, pag nandito ko sa Dubai. So, just tell us about your story. Yeah, so, 3 yung bachelor's degree ko. Nung nag-university, nag-university ako, double degree, psychology and legal management. And then, nag-nursing pa ako kasi yung family ko, family of nurses ako eh. So, alam mo naman pag family of nurses. So, ako parang, sige, as a backup, actually, nung nakuha ko yung results nung RN, nandito na ako sa Dubai eh. So, hindi ako naka-work. Pagtrabaho sa hospital? Hindi ako naka-work. Yun lang part ng requirement, di ba? Like sa community, sa hospital, ganon. Pero yung after that, wala talaga akong experience. So, ano yung dalawa? Psychology and legal management. So, kung papipiliin ka sa 3, ano yung talagang mas gustong-gusto mo? Option 1. Ewan ko, lahat naman, I guess, same. Wala naman ako na-practice Sa talaga. 3? Sa 3. Which is good. Pero, di ba, ang galing lang na nagamit mo, hindi mo na-apply in profession yung tinapos pa din.
sa tingin ko, ang dami parang advantages ng nakapagtapos kasi wala makakaagaw niyan eh, di ba? Oo, siguro it's for you. For Oo. you na lang siya. Pero yon, so nung nag-work ako, hindi ko talaga alam kung ano bang a-applyan ko. So anyway, nag-work ako sa isang business setup company, totally unrelated to any of my experiences. And then, entry level, admin work. Simula ako ng mga photocopy, scan, ganyan. Talaga ba? Oo, pero hindi siya nagtagal. After a while, nag-progress. Mabilis yung progress kasi when I left, Oo. nasa director level na ako. Yeah. So, Kaya nga eh, parang sa akin, for me, doing those kind of stuff, pero sa London, I've just, kasi, di ba, sa UK, lalo yung mga Briton, doktor, makikita mo, wag mo sabihin, sila nag-garden, di ba? Parang sa Pilipinas, hindi naman ganyan yung mga doktor, di ba? parang pili ko, pero ikaw, ano yung pinanghawakan mo? Parang kasi sa akin, ego lang eh, di ba? Na parang, why should I do that job? Pero ikaw, gawin mo yun, hindi naman survival kasi may okay naman eh, may trabaho naman si husband. Bakit kailangan mong gawin? Para lang sa tingin mo experience or at that time, nung nagsimula ako, actually, kahit yung salary that time, it was very, very entry level. And then, nung nag-work na ako, I remember I received a call 1 month into that job na double yung salary. And that would have made a big difference in my life, no? Pero at that time, ang mindset ko is, nag-commit na ako, nahihiya din ako, may nag-recommend din sa akin doon, nahihiya din ako, ayokong pahiyain yung nag-recommend. And then sabi ko, I took it as a challenge na I wanted to learn more about the industry. Ayoko nung transition. Yeah. I don't, even now when I look at applicants na nag-a-apply sa akin, tinitignan ko yung CV eh. Okay. Yung mga transition ng yung work nila. Magtataka ka, 'di ba? Like, bakit? It's not always about the next big thing. Yeah. Minsan, you have to look at it in the long run. Yeah. And you know what? Yung salary na, kung tinanggap ko yung double na salary after 1 month, if short term lang ako mag-isip, siguro hanggang ngayon nandun pa din ako. Oh, I see. Pero dahil nag-stick ako sa work ko at that time and nilove ko yung work ko and binigay ko yung all ko, yung salary ko naging 200%. Ang galing So, naman. and dahil, maybe by God's will, Yeah. diba? Not my own. Siguro at that time, yung discernment na meron ako, syempre, was also... That's part of it, diba? Yeah. But, yun yung ko na, don't always look at things short term. Okay. Kasi minsan, not really minsan, most of good things, it takes time. Yeah. It's just that siguro the world we live in now, masyadong short term yung tingin nila lagi. Ito yung problem ko eh. I mean, I don't want to judge, pero like I noticed with millennials, not all of them, but most of them, and this is talking to fellow entrepreneurs din, mahirap silang employee because ganito nga, very, very transitional yung mindset, tapos gusto nila short-term gains, gusto nila kaagad-agad yung increase of salary, kaagad-agad yung promotion, tapos na-frustrate sila pag wala, so hahanap na naman sila ng ibang work, diba? So, siguro palagay ko ito yung factors na bilang psychologist, nababasa nyo yung mga ganito, which is in your advantage, diba? For me, kasi parang tama yung sinasabi mo. For me, kasi pag nag-start ka, you just looking the future parate, di ba? So pag ginawa ko to, ano bang kapalit? And then obviously, yung promotion sa'yo, ilang taon bago ka, pero I'm sure nag-enjoy ka naman dun sa first job mo. Pero siyempre, parang sabi ko nga, hindi tinamaan yung ego mo na, oy, tapos naman ako mag-aral, ba't gagawin ko yung pagpo-photocopies? But then, sabi mo nga, you just look at it in the long run, di ba? Ilang months bago napunta kasi stepping ladder siya, di ba? Yung promotion kasi, you see, and I ask this sa employees ko, what's important sa'yo? Title? Okay. Salary? Or yung responsibility? So, gaya nga nung sinabi nyo na at that time, hindi importante sa akin yung, I mean, it makes a difference, but hindi yun yung priority ko. Salary? No. Yung title, hindi rin. I just wanted to learn more. I wanted to learn more. I wanted to know about Dubai, like how things work dito. So, yun yung naging focus ko and yun yung naging driving force ko. So, I barely noticed
honestly, I mean, of course, mabilis yung increase sa salary. Yeah. It was because we were getting commissions then sa work. Right. So actually, my basic salary, whatever I started, I'll say it. I started at 5,000 dirhams. Okay. My basic Is it, salary is it a month? a month. A Yeah, month. it didn't change for years. Okay. But I focused on the part where I had a boss who gave us unlimited ability to earn a commission. Kasi yung mga Empowering iba, if employees. you have commissions, they cap it eh. Yeah. So kami, and if you work hard, you The more you, can yeah, see, exactly. right? So I was earning more than 100,000. So you call it empowering, right? Yes. You empower your employees Yes. to earn more and giving a chance to Yes. contribute more for the company. That's Be- what you do, diba? Yeah. So if you are in a position where you have the ability to earn commissions, and here there's a lot. If you're in a sales position, Yeah. you're in real estate, you're in business setup, you can just focus on what you're doing. Mm-hmm. Forget, kasi very short term, I need an increase in my basic salary. It's very short term. Yeah. Why don't you just work towards your commissions? Yeah. Kasi mas malaki yung makukuha mo doon, diba? Exactly. So yun, nag-focus lang ako sa work, and then at that time, there were a lot of things, bago lang din yung company kasi that time, na ginoin ko. When I joined, we were barely 20 employees. When I left, we were at 180 employees na. For how many years? Span? 7 years. Bilis, ano? Yeah. Yeah, that's just, Ang bilis, that's big. ang bilis niyang nag-grow. And at that time, may mga bagay akong gustong malaman na wala ring makakaturo sa akin. Kasi yung before sa akin, hindi pa nila na-experience. Pati sa schools, may mga bagay na pagdating sa actual sa business, hindi naman naturo sa schools, di ba? Kahit sa iyo, ikaw, sa experience mo. So, ginawa ko, inaral ko siya. Di ba? Oo, ginawa ko every Saturday. Hindi siya part ng work ko. Nag-aaral ako. Wow. Nagbabasa ako. Binabasa ko lahat ng legal blogs Yeah. para magets ko yung legal framework ng So this is corporate more on legal commercial. stuff na gusto Oo. mong gawin. Gusto ko maintindihan yung commercial companies law Okay. dito sa UAE. So inaral ko siya, nagbabasa ako ng mga articles para ma-understand ko talaga siya. Ang galing. Tapos tinitignan ko yung actual experience, inaano ko. So natutunan ko siya, and I know na marami rin akong na-pass on Yeah. information na na-learn ko. Galing. Inaral ko, na-pass on ko rin siya sa mga tao who work with me, Mm-hmm. na-train ko. Meron din ako naging mentor. Actually, at that time, lawyer siya. Mm-hmm. Nagpunta siya sa office, nagre-represent lang siya ng client. Okay. Tapos, in-interview niya ako. Marami siyang tanong sa akin. Tapos ako, sinasagot ko lang. Yeah. Yung tanong. So, as it turns out, pala siya, partner siya sa isang malaking law firm dito doing corporate law. Uh-huh. And meron siyang, dati siyang teacher. Okay. So, meron siyang passion na magturo. mag-teach. Oo. Okay. So, sabi niya, kung meron kang tanong, tawagan mo lang ako. Bait naman. And itong taong ito, nakabill to ng $4,000 per hour. Nakakakuha ko ng information na very lang, kailangan nakalista na lahat, yung very, dapat intelligent yung questions, ganun. Grabe. Tapos magtatanong ako, Oo. ganun. Pwede ba ako magtanong if you're free, ganun. Talagang, para lang ma-shape yung understanding ko. So yun, over the years, naka-help siya talaga. And always ko iniisip, kasi at that time, iniisip ko, yung mga ginagawa ko, minsan, pag frustrated tayo, minsan naisip ko, wala naman na to sa job title ko, bakit ko ba to ginagawa? Yeah. Pero I always tell myself, yung ginagawa ko, yung learning, it's not for anyone, it's not for the company, it's for me. Ang galing. Pag alis ko, ako din magdadala, and true enough. 'Di ba? Nung umalis ako, nasa akin yun. Pero that's intentional, 'di ba? Kasi gusto mo pagdating mo sa trabaho, you're thinking about creating your own companies after Actually, no. At that time, when I was working there, I thought that was my company. Kasi by the time we were directors, we were allowed to buy in shares. Okay. So, naglabas kami ng pera, that. nag-buy in I kami. see. So, yung ina-earn So namin... totally empowering you talaga. Oo. So, talagang treat ko yung... Actually, kahit nung hindi pa parang nasa mind ko, pag magsasucceed tong company, magsasucceed ako. Absolutely, 100%. So, ganun lang yung inisip ko. Hindi ko sineparate yung company. sa I akin. see. So, pero kaya lang gusto mong palalimin pa yung knowledge mo about those things. Kasi para din may contribute sa company pa. Oo. Meron akong gusto ko lagi, ako, best sa ginagawa ko. Oo. So, nung nagna-nursing ako, sabi ko, hindi ako para maging nurse. Gusto ko maging doktor. Siyempre, na nag-legal management ako, sabi ko, gusto ko, hindi ako, para sa kailangan ako yung lawyer. Ganon. Galing. Oo. Ang galing. So, ganon ako sa lahat ng ginagawa ko. Gusto ko,
talagang ma-master ko siya. Oo. Hindi ako okay with kung anong ginagawa ng lahat same tayo ng ginagawa, ganun. Competitive ba tawag doon? Hindi na. Absolutely. Pero it's for myself. Exactly. Kasi sabi ko nga, yung investing to your self-development and may bayad o wala is a very positive attitude. Kasi ikaw naman ang benefit niyan, wala namang iba. Pero swerte ka lang dahil na-offeran ka ng if you need anything, just ask me a question. Yeah. Di ba? O, di ba? And Tapos libre. To this day, mentor ko pa rin siya. Pero libre pa rin hanggang ngayon? May Oo, bayad? I mean, marami naman na naging business after that. No? Yeah. After I left the company, may mga iba ng business relationships na nangyari after Yeah. that. Pero, yes, mentor ko pa rin. Pag meron akong komplikado na kailangan, syempre, you don't take advantage of the time, di ba? Diba? Pero pag meron akong importante na inquiry or kailangan i-consult, andun pa rin. I think, dito kasi sa Dubai, yung relationships very important. Well, Yeah. kahit saan, di ba? Kahit Para- saan. Kasi that's the key, di ba? For me, doing business, the trust, credibility, and everything, in relationship with people, kasi people doing business with people di ba? So para sa akin, yung offer pa lang sa'yo, such a great opportunity, but why would he offer you that kind of service? Sa akin, pag may mga opportunity na dumarating na ganyan, nakikita niya na may value ka rin ma-add sa kanya somehow. Yes. Di ba kasi, it's always two-way Yes. Business is never one-way system. Yes. Di ba? So, having a mentor on the early stage, di ba, maski libre o hindi, dahil may relasyon ka, that's not the question yung pagbabayad sa mentorship Kasi kahit na, di ba, pag may hindi ka talaga alam, hindi mo talaga alam So you have to ask question. Ano yung naging advantage ng may isang pwede lang lapitan anytime? Di ba? Malaki yung na-help niya sa career ko. Yeah. Yung type of mentorship ng ganon. And I always, actually, to this date, lagi akong naghahanap ng mentor. Like, sa business, meron akong business consultant Yeah. na binabayaran, Yeah. na nagpupunta sa opisina, na, alam mo yun, just to see. Sometimes kasi, pag nandun ka sa isang bagay, no, hindi mo nakikita. Totoo. So, and also, minsan, I need to bounce off ideas or kailangan ko lang may makausap. So, meron akong separate business consultant. At the same time, nag-join ako, like, I didn't renew this year, pero I was part of EO Accelerator. I don't know if you've heard of this. Is it the group. one about Ateneo stuff? Or? No, it's not the one. entrepreneur organization. Okay. So, meron yan sa UK, actually. Okay. So, para akong nag-MBA. Okay. Para siyang, But board you have to pay PO. for that, right? Yes, A yes. membership kind of Yes. thing. Okay. And meron din qualification, like Okay. turnover ng business para ma-qualify ka, para Okay. makapag-apply ka. Okay. Pero sobrang binavalue ko yun kasi yun nga, meron kaming accountability group, Galing. merong mentor, tapos may mga learning days. Yeah. Oo. So, ano ko yun parang lifelong learning. Parang diba? nakikita ko sa'yo, sobrang sipag mo. Nagsimula ka, 3 degree, tapos ngayon nag-aaral pa rin. Ang sipag mong mag-aral. Di ba? Kasi, pero sa akin naman, in business kasi dapat talaga hindi natatapos ang lahat ngayon. So, In business and in life. in life, exactly. And 100% agree na dapat tuloy-tuloy lang. Kasi ang dami, ako nga, sinet up ko yun Yung GSS, yung Global Success Stories, hindi naman ako mascom para mag-interview ng mga tao. Actually, mahiyaan ako sa camera, di ba? I'm just doing this for one simple mission, 'di ba? Na parang this is, I think for me ito yung purpose ko. So I'm just doing this, ang daming araw-araw sa daming nakakausap, ang dami kong natututunan, 'di ba? So nagpapasalamat lang ako kasi 'di ba, galing sa kanya 'to Tinawag niya lang ako parang gawin 'to. Yeah. So nakakatuwa para dati hindi ako pwedeng makapag-usap sa katulad niyo masyadong introvert. Alam mo yun, shy person. Natutunan ko lang yung mga ganito na dapat maging bukas ka na nagkaroon ako ng mentor. Yun lang yun. Sino yung mentor niya? So, ito yung si Josh, galing ng UK. So, this is, again, ang dami kong natutunan. Ang dami kong mga malilit na negosyo. Medyo may malaking perang natalo, pero dito, nabuksan lahat. Diba? Kasi, para sa akin, kung wala yon, tuloy-tuloy lang yun Kasi, hindi ako, parang ipa-fund ko yung company kahit nagbi-bleed. Kasi, somehow, parang, ang dami ko nang nailagay dyan, dugot pawis na naibuhos ko niya, kailangan magsasis, pero hindi pala dapat ganun No. We have to know when to quit. Exactly. Very important. Well, at saka hindi masamang tanggapin mo sa sarili mo na isasarado mo yan kung hindi para sa iyo yan. Dapat parang ganun yung mindset Alam mo na kahit gano'n mo kagusto yung ginagawa mo at hindi kumikita at binibigay mo na lahat, hindi pa rin kumikita. That's not for you. It's a very important life skill actually, and Diba? I learned that in 2024. A lot of things happened. Na I realized it's not just in business, in relationships, in friendship.
in employment even. Di ba? You have to learn Yeah. when to quit. Yeah. So, kasi ang hirap, di ba? Minsan kahit alam mo na yung acceptance dahil tatamaan yung ego, parang just, I need confirmation, parang ganun pa. Pero hindi na, nandoon na alam mo na, isarado mo na. Di ba? Pero minsan doon nagtatagal. Pero tama yung sinasabi mo na dapat alam mo na kaagad. Hindi naman kaagad, pero siguro yung pag-recognize mo na Yeah. So, yun enough yung- is enough. Tama. Or the recognition na sa sarili mo, you've already given it your best. Okay, exactly that. And giving your best more or longer will not make a difference. Na. Yeah, exactly. Kaya natin sinasabi nila, di ba, mas mabilis ka nag-fail, the chances is mas mabilis magsa-success. Di ba? Move on ka na lang. Exactly. Ang galing. So, advice dun sa mga kamukhang, di ba, may mga OFW dito, maaaring na kapares na mong sitwasyon ngayon, yung mga pinagdaanan mo. Pero believe ako sa'yo dahil sobrang, yun nga, hindi ka tumitigil mag-aral, walang, okay, you don't mind getting your hands dirty. Di ba? Laban lang, pero yung buhay na gusto mong gawin kung nasa saan ka ngayon. Parang nakikita ko sa'yo, sobrang intentional lahat yung nangyayari sa buhay mo. I think lahat, actually, I always thank God, no, for everything. Kasi feeling ko, lahat ng nangyari sa akin, redirection siya. Yeah. And of course, everything na meron ako ngayon, meron kami ngayon, is by God's grace alone. I mean, tayo, we do what we, as humanly possible as we 100%. can, diba? I agree. Pero syempre, I don't believe na it's all us. Yeah. Diba? So, anong advice ko? Sa mga, kunyari, di ba, kadarating din sa Dubai, maaring may 3 degree din. Baka ayaw, di ba? Kasi may mga challenges talaga na kailangan mong, yung isang na-interview ko sa, UP graduate sa UK, bumasok, mas matindi, di ba? Linis ng kubita, pero she's not ashamed about doing it. But then ngayon, kung nasa siya para, di ba, yung brand na na-create niya as a Filipino brand, tapos sa UK nagsimula, na dumaan sa butas ng karayom, at hindi niya kinahihiya. Para sa akin, sobrang, yun palang inspiring eh. Di ba? Na para sa akin, wow, pwede pala. Di ba? So kasi minsan yung iba, alam mo naman, no judgment, di ba? No offense for doon sa mga taong tatamaan. Bato-bato sa langit, ika nga. Di ba? May ganun eh. Pero ikaw, very positive. At hindi mo na nakikitang negative yun eh, sa'yo. Ano yung pwede mong mapayo sa mga kababayan natin na maaring pagod na, OFW, may mga anak din, pero patuloy lang laban? Kumbaga, Marami din, marami eh. Pero depende sa sitwasyon. Pero as OFWs, I believe na dito kasi sa Dubai, it depends, like I said, depende sa situation. For those who are in Dubai, we're very blessed to be in a country like Dubai, where opportunities are endless. Yeah. And honestly, I have not seen a country na kahit ano yung maisip mo dito, na gusto mong gawin, You can na do may that. idea ka, kahit anong background mo, as long as alam mo kung anong gusto mo, meron kang focus, naniniwala ka, kayang-kaya mong gawin. iyon. Kayang-kaya mo dito. Grabe. Pero of course, in starting a business, which is what I do, I help entrepreneurs start a business, kailangan din natin ng tamang balance. No? We cannot also get into it with all heart. Yeah. Kailangan din, if we're single, yes. Yeah. By all means, if you're single, go ahead. Whatever it is. Nakapikit pa. Naka-blindfold pa. Go for it. Okay. Pero if we have a family, dapat din, syempre, reasonable din tayo, no? Syempre, if we're providing for our kids, hindi rin sila dapat mag-suffer para sa dreams natin, di ba? Dapat tama yung balance natin. So, proper planning din. Ang galing. I always tell my clients na, especially if they ask me, if you want to start a business, as much as possible, don't start it with a loan. Okay. Wag utang. Number 1, rules. Wag utang. Pag nagsimula kasi, mahirap eh. Starting a business is the easy part. Okay. Running the business It's is the another hardest. story. Yeah. Scaling the business is the hardest part, in Yeah. my opinion. So, dapat ready ka, not just to start, but to run the business and to scale the business. Ngayon, kung nagsimula ka at negative, mahirap magpatakbo. Totoo. Kasi talagang nagbo-burn ka. Yeah. So, dun ko sinasabi na a lot of times, you have to know when to quit. Mhm. Because ako din, ngayon may 2 business ako, itong eZone, which is setting up companies, Okay. and Accountability, which is tax and accounting company. Okay. But
meron din akong mga ibang pinasok na business Okay. na hindi rin nag-work. Okay. So, in trading, in other services, in restaurant, in F&B. Which is dito na yun sa Dubai. Oo, dito na rin sa Dubai. And, So, ilang failures bago tumama? Kumbaga, ilang try? Kasi ako ang dami. Hindi ko mabilang eh. well, not really. It's not in that order kasi yung restaurant business nag-close siya after meron ng e-zone. Okay. Yung, That's what diversifying, 'di ba? Nag-diversify ka na yeah. papunta doon. No, not that, it's parang panibagong negosyo ulit. akala ko kasi sabi ko, naku, walang talo sa pagkain. Yeah. Walang talo sa pagkain. Tapos, Korean, no? Sabi ko, mahilig talaga ako sa Korean, fried chicken. Okay talaga to. Pero yun pala, na-learn ko na sa food, no? Hindi pala kung ano yung gusto mo, yun din yung gusto ng iba. Tama. Kunyari, nung nagtatanggal kami ng mga flavors, ganun. Pero yan yung paborito ko eh. Pero yun pala, paborito ko, pero hindi siya paborito ng masa or Okay. yung target Oo. namin. So, we have to remove it. Mga ganon. But anyway, hindi siya in that order. Yung iba, nandun na rin yung e-zone. Gusto ko lang magdagdag ng business, and all of that. Pero yun nga, hindi rin siya nag-work for different things. Not Okay. because the business didn't work. Okay. Different reasons. The relationship didn't work. Okay. So, like sa e-zone, wala akong partner. Medyo nahirapan ako. Mahirap magka-partner sa business. I agree, 100%. So, whenever nakakita ako ng clients, friends na may partner networks, sabi ko sila ka na ako. Sabi ko, how do you do it? Well, actually, this is the same question eh. Kasi yesterday, there was 3 partners and there's 30-30. Then, tapos naging 4. Paso 10 yung pang-4. Oh. So, 30-30-30, then 10. So, how do you, kasi sa akin, very important, kung magsiset kayo ng partner, kasi I have partner hanggang ngayon. Kami ni Diyos, magkaibigan kami, nag-set up kami ng partner sa business, didn't work, didn't take off, whatever. Pero yung friendship namin, hindi nawala, diba? Pero, kasi sa akin, ang nakikita ko, you have to allocate time, number 1. Pero dapat, ang importante, kung partners yung gagawin mo, lalo kung 50-50, diba? 50-50 share, in other words, 50-50 yung contribution nyo sa initial investment, pero dapat from day 1, alam mo yung responsibilities ng bawat isa, number 1. Kasi, kung hindi, walang set of roles, kahit check-hand lang, pero dapat, ikaw, alam mo to, saan ka ba magaling? Yung strength mo, ibibigay ko siya yan. Ito yung dito. At least magkatulong kayo. Pero dapat pagtiwala, trust, di ba? Doon sa part ng business na yan, decision-making wise, ikaw yan. Suportahan yun eh. Yeah. Kasi pag solo ka, ikaw lahat eh. You can make the decision based on, ikaw lang yun. Walang hindi dadaan sa board, di ba? Kaya nga sa akin, ang hirap para kung daming taong papa-aprobahan ng isang approval sa isang company, di ba? Dadaan sa board yan eh. Pero sa partnership, ang hirap kasi ang unang-unang nakikita ko nagiging problema sa partnership sa business. Oy, ikaw, pare-parehas tayo ng share, pero magkakaiba tayo ng contribution. 'Di ba? Pero dapat iisa yung goal. Pero hindi, kasi si ganito, marketing ka. For example, naalala yung marketing. Ako sa operations, for example. Pero yung level ng operations, ako in charge dito, pero ikaw kulang na nakikita ko, may problema na kaagad tayo. 'Di ba? Oo. So, feeling ko yung partner mag-work talaga yun, pero dapat as long as na alam mo, yung responsibilities, number 1 yun, tsaka yung trust, may nag-work pero eventually hindi pa rin. Kasi ang dami ko nang narinig na nag-partners eventually, nag-away pa. Yes. Diba? Para sa akin, ang na-realize ko, and dahil 13 years ko na rin ginagawa tong business setup, so marami na rin ako nakitang nagpunta sa akin, partner, naghiwalay, minsan mag-asawa, minsan magkapatid, Yeah. minsan, alam mo yun, best friends, Yeah. tas nag-aaway, naghihiwalay. Iba-iba, no? Pero na-realize ko, and also based on my experience, sa partnership, pinaka-important is that you're aligned with not just your goals, but also kung ano yung ethics nyo. Yeah. So, kasi minsan, kasi hindi, you cannot avoid in a partnership na magdi-disagree kayo or magkaka-argumento kayo. Yeah. Or may times na yung business is just really not doing well. Yeah. Hindi naman siya laging successful, 'di ba? So, it's in those moments na very important na solid yung yung understanding nyo ng isa't isa. Yeah. Kung ano yung values, I think like core values actually, not ethics. after business. The core values of as a person, Okay. dapat aligned yung core values nyo. Oh, I Because see. for me, partnership para siyang marriage, para siyang relationship Yeah. na hindi laging 50-50. Kahit sabihin mong 50-50 ang pinasok niyong pera, hindi laging 50-50 kasi may times na one will carry the weight
Yeah. The other times, minsan iba-iba yung capacity. Ngayon, Okay. kaya ko, ako magdadala. Yeah. Darating yung time, hindi ko kaya, ikaw naman yung magdadala. Tama. Hindi tayo pwede laging magbilangan. Kasi dapat lagi, ang nakikita natin is yung success ng business as an entity, not individually. Okay. Pero- Ang galing nun. Ang galing Pero nun. yun nga, babalik siya sa core values. Ano Okay. yung importante? Ano yung values nyo? Dapat from the very beginning align. And also, kahit sabihin nating friends, family, Yeah. kailangan may kontrata. Okay. Kasi when it goes south, it goes south. Absolutely. As in. 100% agree. So in terms of, kasi yung iba, di ba? Parang, kung 51 ka, which is decision making wise, kasi minsan yun yung mahirap tough decision as a entrepreneur. Sa 50-50, kasi dapat, in my opinion, I don't know kung tama din yung paniniwala ko doon. Kasi dapat mag-usap tayo muna bago tayo kung agree tayo parehas, we could just go forward. Kung ano man yung gusto natin puntahan sa business, di ba? Pero yung isa, kunyari, di ba, kahit sa malalaking company, pag 51% ang shareholder, sila yung decision making. Depende. Di ba? Depende kasi ngayon, depende sa structuring nyo, no? Okay. Kunyari, dalawa tayo, depende kung hindi siya automatic na kung ilang percent yung ownership mo, ganun din yung voting rights mo. Okay. So, for example, it's possible, like you said, 30-30-30-30-10. Oo, kasi apat sila. Oo. Pero yung 10 na yon siya yung sa sweat equity. Siya yung talagang nagtatrabaho sa business. Okay. So, pag nagbo-board meeting sila, equal voting rights. Okay. One. Oh, I see. So, Okay. pwede yun. Iba-iba yung setup Pero dapat alam yun from the day one. from day one, and also dapat amenable kayo to make changes as well Okay. as you go along. So, I think, well, I don't Ganda ng think, subject I na to. know, a lot of businesses, entrepreneurs, people, they underestimate the power of a legal advisor or a lawyer. Yeah. So, this is something that you should prioritize. No one goes into business thinking na, ay, baka mag-fail ako. Everyone goes into business thinking, dapat, Mag-grow. na, no, mag-grow. Yeah. So, yung mindset mo dapat of ganun na mag-grow. So, from day one, yung structure mo, Yeah. inaayos mo na, Yeah. yung base mo maayos Yeah. na. Naniniwala din kasi ako sa dapat, di ba, parang kine-claim mo na rin siya, no? Manifestation. Manifest mo. So, dapat maniniwala ka. Hindi pwedeng, parang conservative yung, mo na parang, ay, wag muna ako magka-accounting system. Yeah. Daw pa importante. Mag-Excel muna ka ako, ganon, mali yun. Okay. Kasi ang hirap mag-reconstruct. Agree. Or yung, wag muna ako kontrata, okay lang yan. Okay yan. Verbal muna. O di minsan, yung binayad mo, sana kung gawa ka ng maayos na contract, mas malaki yung loss mo. Tama. Dahil wala kang contract. Yung mga ganun bagay. Ako, personally, the cost of security Okay. breach, no? Yeah. This is from experience ko. Siyempre, nagsimula ako na meron akong 2 employee. Actually, akala ko nga ako lang nung una, Yeah. no? Pero eventually, I had 20, now 30 plus people. Wow. In-underestimate ko yung sa security. Mhm. So, last year, naloko ako ng mga empleyado ko. Nagtayo pala sila ng company while working with me. Working for me, actually. When you say Maraming- sorry to interrupt, di ba? So when you say security, in terms of contract security na... IT. Okay, In IT. terms of IT. Okay. Yung availability ng files ko, Okay. download nila na hindi ko nakikita. Yung Kasi nagtiwala ka masyado para ma-access nila yun? yes. Okay. Pag-backup ng files ko, pag-contact ng clients ko. Wow. So, Yung ngayon, main database, accessible sa everyone. accessible, not only accessible, downloadable pa. Wow. Yeah, so isa 'yon. So I mean, para sa akin napakaganda pero natutunan mo, na-experience mo kasi. The hard way. Yeah, exactly. So The parang hard way. okay, so ito lang sa mga nakakapanood na maaring may business partners ngayon para ma-avoid o ma-prevent yung mga ganyang senaryo kasi ako din tama. Mas maganda kung na-prevent Kaya nga ito yung solution, ito yung problemang binibigyan mo na solusyon ngayon. Kaya naging bukas yung pagiging ganitong trabaho mo sa'yo, di ba? Sa ating mga kababayan gusto magnegosyo in anything that you want to start up or anything. So, from day one, tanong sa'yo, magbayad na kayo, wag na lang kayong maloko sa gitna. Naloko sa inyo, baka mas malaki pa sa ibinayad sa'yo. Yes. Does that make sense? Yes. Di ba? So, ang galing nung naisip nyo. Tapos, itong business nyo, is it
for Filipino community only or for everyone who needed No, the service? actually, majority ng clients ko Brits actually Okay. from the UK. It's just very recent. I think 3 years ago, I started to become active sa Filipino community. Okay. And then, little by little, na ano ko na, ang dami palang entrepreneurs dito. And then, a lot of them are successful. A lot of them, alam mo yun, parang hindi, walang ingay, pero successful. Yeah. And then, syempre, nagkaroon ako ng passion kasi nakita ko maraming Filipino na loloko, maraming Filipino na, alam mo yun, mali yung misinformed. Yeah. So, doon na ako nag-start na maging active sa community na then nagkakaroon na ako ng Filipino clients. Okay. So, nauna yung pagsilbihan yung mga foreign countries. Yes, yeah. Then Filipinos. Minsan din kasi mayroon tayong mga Filipino na minsan prefer pa nga nila, Ang galing hindi nito. Filipino. Well, then, yun Yeah. na. I agree. Yeah. But then But sa akin- eventually, syempre, you build your reputation, your credibility, and then you gain their trust. Absolutely. Ang galing. So, doon lang sa mga parang masterclass to sa mga di ba? Sa mga ganyang problema dito sa swerte ng mga kapanood kasi ang dami kong natututunan sa inyo sa pag-uusap natin, wala pa tayong isang oras. Ang dami ko nang natutunan. And I'm sure the audience is the same. Doon sa mga negosyo, kasi ang dami nagtatayo dahil narinig nila na mag-start ako ng ganito. For example, maybe restaurant, kamukha nung sinasabi mo kanina. Na pag nagtayo ng restaurant, kasi exactly the same thing for me. When I started my first studio in Manila, di ba? Tarpaulin Prince, so yan, 1.5 million. Sige, go lang. Kasi may pera, parang ganon. Pero hindi ko alam, exactly ko yung sinasabi mo ngayon na starting this business, but then running the business is another thing, di ba? And then scaling the business is another thing. Kasi dapat may stages yan di ba? So, yun sa akin, hindi ko nga alam yung operational expenses, paano mag-break even, magkano ba target sales natin per month. Hindi ko alam yun na nag-start ako. Kasi ang alam ko lang, pag pinote up ko yan dyan, kikita na. Kasi nasa mall diba? Ang laki ng investment, hindi naman tinodo lahat, pero masakit di ba? Na parang you're funding pa the business, nag-umpisa ka na ng malaki, pa-fund mo pa ng sweldo mo. Nagbi-bleed ka na, pero yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang tagal ko pang na-realize, pero hindi na kumikita, pero hindi ko pa rin nasasara. I'm just willing to... Maraming ganyan. Diba? Ikaw, ano yung mga advice mo sa maaring parehas ko yung sitwasyon ngayon? Na yung pinagdaanan ko, ikaw naka-experience ka ng restaurant din na you consider it failure? Of course, yung nagsarado. Yeah. Diba? In a way, yes. So, but then, diba, parang kailan yung sinasabi mong enough is enough? Ikaw lang makakasabi nun. Kasi iba-iba tayo ng, kumbaga kung pahabaan ng PC, iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng threshold. Yeah, but then how do you Whether advise if someone has come to you asking for an whether it's advice? patience, whether it's finances, iba-iba yung threshold. But if to see if something is failing, actually, I would ask, for example, you'd come to me and you'd say, meron akong tong business na to, ganyan-ganyan. Bleeding for 6 months, I would say, diba? I would ask you, how much time have you spent understanding the business? If you tell me, hindi ko masyado naintindihan, then I will tell you na, okay, why don't you, if you can, take a week, 2 weeks, a month, sit there, umupo ka dun, araw-araw, and understand the business. Because no one can understand it better than you, and no one can actually resolve the issues better than you. Yeah. Ikaw, when you're sitting there, when you're in the middle of everything, you can see what is necessary and unnecessary. For example, in costs. Yeah. Hindi pala natin to kailangan. Alam mo, kikita pala to kahit wala tayo sa mall para mas maliit yung renta. Yeah. Para hindi masayang yung machinery. Yeah. Mga ganon. Or, mababa yung sales. Paano kaya natin ma-increase yung sales? Mag-outbound kaya tayo? Wag tayo mag-intay lang ng mga, ng footfall na dumadaan dito. Maraming ways. But if you, as a business owner, hindi ka uupo doon and iintindihan mo kung una, paano tumatakbo yung business. Pangalawa, understand your OPEX. Yeah. No? And then understand kung yung CAPEX mo, saan napunta? Yeah. Saan ba siya talaga napunta? Tama ba? Tama ba yung sinabi sa akin? So, ngayon, pag na-understand mo na fully, and nabigyan mo ng time to make the improvements that you see are necessary, and hindi pa rin nag-work, then you can say na, okay, hindi siya But even though it didn't work, anong gagawin? Isasara mo. Sara na natin yan, ganun. Pero kahit
nagsara na yung business, minsan meron pa rin value. Like, okay, binili ko yung machine, 1.5. Yeah. Kailangan ko kailangan mabenta ko. Mag-ROI muna, Oo. di ba? Or kung Mabenta hindi- ko sa iba na Yeah. gusto rin magsimula or may ibang existing Yeah. na print Yeah. shop na, okay, para ma-mitigate ko yung losses. Yeah. Marami pa ring way. You don't give up just like that. Yeah. I know I said na you should know when to quit, right? Yeah. Uh, Hindi, gusto ko lang malaman. yeah, but The question was, kasi ako sa akin, it took me, di ba, parang it took me years Yeah. of But acceptance. But before you accepted, did you sit I did. in the business? Pero kasi ang sa tingin ko, ang isa talagang problema, I started in the business, di ba, na parang, oh shit. Kasi wala akong marketing Walang marketing budget allocated at all sa business. So, naupo ako doon. Pag umuwi ako sa Pilipinas, nandun ako sa pwesto. Yes. Oh shit, magkano nabenta natin? Di ba? So parang, wala talaga palang tao pumupunta. Di ba? So, may realization that time, oh my goodness. Kasi wala akong daily target, tapos wala akong ginawa. Di ba? Kasi hindi ko alam kung magkano kailangan ko sa isang araw. Naobserbahan ko, walang taong pumupunta. Ito lang yung benta natin maghapon. Kulang pa sa sweldo nyo Eh, nasaan yung rent? Nasaan yung ganito? Wala ko, hindi pa tayo mag-break even Kasi dapat pala, sa isang negosyo, pag nagsimula ka, alam mo yung daily target mo para mag-break even ka. Alam mo yung weekly mo, monthly and everything. Para at least, doon makita mo, may matitira ba sa mga sweldo ng tao? And, di ba? Hindi ko alam yun. That time. Pero, again, umalis na ulit ng Pilipinas, di ba? Balik sa UK, trabaho ulit. Sige, give them a chance. Yeah. Ang tagal, pero kumusta benta natin ngayon? Kasi kailangan may bagawin Kasi pag wala kang ginawa, tama yung sinasabi mo kanina, nandun ka, nakita mo na ito problema. Sa akin, nakita ko na, walang masyadong nag-walk in kasi walk in lahat yung clients So, ano ba dapat gawin? So, mag-marketing dapat tayo para siguro online. Diba? So, do something. Kasi may Facebook na that time wala pa TikTok pero may Instagram. Pero more on Facebook, diba? Run kaya tayo Facebook ads, baka may, diba? Kasi ang dami nagpe-Facebook na Wala pa rin. Pero alam mo, sa akin, parang yung negosyo na to, hanggat hindi ko nakilala yung mentor ko, na parang alam ko na nagbe-bleed, pero hindi ko talaga ma-decisionan dahil siguro yung ego, na pag nakita ng mga kamag-anak ko, nagsara ako, mas iniisip ko yung sasabihin ng tao. Yun yung Tama isa. din yun. Diba? So, ikaw, ang yabang-yabang mo, bigla, kasi millions of investments Diba? Sa mall pa lang, magkano renta? 50,000. That's, yung pang pag-renovate. Diba? And then, the machine itself, yung investment, hindi biro. Pero kaya parang sinasabi mo, kailangan mag-success yan. Diba? Pero hindi ko alam patakbuhin That's the problem And then remote. Diba? Number one. Kasi nasa UK na ulit So, anyway. So, yun nga. So, para sa akin, kung siguro nakilala kita, mag-advise ako, kailan yung enough is enough in that kind of situation. Pero for me, nung sinabi sa akin ng mentor ko, wala talagang kita Bakit kailangan mo palagpasin? Are you crazy? Diba? So, doon ko na-realize na hindi pwede. Anong mangyayari sa'yo? Forever ganyan. Diba? Pero it took years. Diba? Years talaga? Years. As in 2 years. 2 years. Na nagbi-bleed. Hindi nag-break even man lang. Diba? Millions of pesos. Nabenta niyo yung machine? Nabenta yung machine, pero talo pa rin Na-recover naman yon. Yung iba, pati yung sa jeep din, yung jeepney business ko, nabenta rin yung jeep, diba? So, yung paint center namin, yung mga natirang pintura. Kasi may paint center ako. Nabenta rin yon, diba? Pero, unfortunately, hindi rin nabayaran kasi yung bumili, ang dami. Parang ikaw, di ba, narinig ko nga kay Ma'am Juan, sa exiting pala, pwede ka rin, di ba? Tumutulong ka rin sa mga gusto mag-exit sa business. Narinig ko, nakabenta ka raw. So, marami lumalapit sa akin, nagtatanong, gusto ko bumili ng business or ganun. Actually na-mention nyo kanina yung sa real estate. Yeah. Actually, nagtatayo ako ng real estate company now. Kasi, Dubai? yes, sa Dubai. Okay. For actually, ang target ko, Filipinos talaga. Okay. That want to invest Maybe we in can the help. UAE. I don't know, we could collaborate in terms of collaboration to, for the Filipino market. Yes, I mean, of course. the global success stories is obviously global. Diba? Sa akin, ang tagal ko na-convince mag-invest sa condo. Kasi skeptical ako pag investment. The only reason I was convinced na mag-condo kami kasi yung nirerentahan ko sa Katipunan, malapit sa Ateneo, na pwesto ko, na ginastusan din ng mahigit din 2 million, alam mo yun, the studio ulit. Ang laki, 51 buwan din. Diba? Renta yun Sa condo na lang. So, at least ngayon, diba? Kunti na lang kulang matatapos na bayaran. Diba? Pero yun nga, so ang ibig ko lang sabihin, napakaganda na dapat pag hindi mo alam, ibayad mo na lang dun sa nakakaalam. Yes.
'Diba? Parang yun yung problemang binibigay mo solusyon ngayon eh. Yes. Bago ka magsimula, kung hindi ka sigurado, mag-consultant ka Yeah. dito sa Lalo ngayon sa panahon ng ChatGPT, Yeah. in ultimo kontrata, akala ng client pwede nilang i-chat GPT and then that's it. Yeah. Or even yung mga iba, meron akong nararamdaman. Meron akong karamdaman. Ito chat GPT. Kanina sabi ni chat GPT, ano daw, ang iinumin ko daw gamot. Ikaw, ano yung view mo sa ChatGPT in terms of, I mean, ikaw, ang dami mong degrees, di ba? Pero, nurse, tama sa medical aspect of things. Ngayon, parang binabago yata nila yan eh. Yung kasi may mga wrong advices talaga na baka makamatay lang imbis na makabuti kapag kasi yung tao napupunta talaga doon eh. Yeah. Ako, I use ChatGPT actively, pero I use ChatGPT as a multiplier. Yeah. Hindi ako nagde-depend on ChatGPT. So, for example, if I want to write a blog, nagsusulat ako eh. So, for my company ha, hindi na yung parang personal, I mean, lifestyle. So, magsusulat ako, tapos i-run ko siya, pinapa-fact check ko. You said that's kind of para speed up lang the ano, di ba? And then sasabihin Instead of you reading back all the things. Actually, I have, kung kunyari, mag-run ako ng article ko sa ChatGPT, siguro mga 15 minimum, 15 times ko siyang babalik-balikan bago ko i-file. Tapos yung final ko, ini-edit ko ulit. Okay. With yung thoughts na. Galing mo sa sarili. So, multiplier siya sa akin. Or minsan, gusto ko lang mag-generate, give me ideas on ganyan-ganyan. So, it's not like lahat ng ideas sang-ayon ako, pero may napipick up ako, and then from there, I will build on that. Okay. Ganon. So, ginagamit ko siya, but hindi ako nagde-depend. Ang ganda ng subject nito. Gusto kong pag-usapan to ng matagal kasi ang ganda ng subject ng ChatGPT and everything and AI itself as well. Kasi yung technology ngayon. Ako, I'm using it for advantage. Ang dami ko natutunan kasi, number one, kauna-unahang business ko, di ba? Logo. Number one yun yung branding. Punta lang ako sa palengke kasi sa mall eh, di ba? Pag ako logo, ganito yung gusto kong business. Pag tinignan ko yung logo ngayon, di ba? Nung nagtanong ako kay ChatGPT, gawan mo ako ng logo ng different, di ba? With these business ideas. Magbibigay siya eh. Yeah. Which is sa akin dati, babayaran mo na kasi yung graphic artist for that matters, for the logo itself. Kasi ano pa lang yun eh, kumaga, yung graphic artist, magbibigay ka ng idea. Ano bang gusto mong idea? Isusulatan yun. Kailangan mo na siyang bayaran. Kay ChatGPT free. At least may idea ka lang bago mo i-finalize. I'm using that for that matter. And in other words, if you are developer, for example, which is that's where you're going through, di ba? Gusto mong, ang core market mo is OFW. Mga Pilipino, yung gusto mong bumili ng property yung gagawin mo o i-develop mo. Bro, no, hindi ako magde-develop. Magbo-broker lang. So, kung broker ka, Yeah. shall we say, in that case. So, ikaw yung broker, sa bawat benta mo may commission ka. So if I can promote your business, 'di ba? You could be potentially sponsor. Kung gusto mong i-promote 'yon, pero hindi affiliated sa iyo. With the business. With the business. So let's say kung gusto niyo mag-invest sa Dubai ng property, ito yung broker na kailangan niyo puntahan, ibibigay ko yung website mo, ibibigay ko yung But then gusto ko tingnan 'yon base dun sa datos ng I will give you an ROI. Let's say if I charge you 5,000, I would like that 5,000 to return in maybe 4-10 times. Kasi what is the point of you sponsoring, helping the passion project kung just for the sake of helping the project? Does that make sense? So gusto ko bumabalik yung perang i-invest mo dun as a sponsor ng magti-10x. Yes. 'Di ba? Ideally, mas maganda. Parang, yun. Ideally, as they say in Dubai, inshallah. Anyway, so ang dami ko pang gustong itanong at sobrang dami ko natutunan sa inyo at maraming salamat ma'am. Kaya lang yung oras is limited. Asan na yung Parating na si Franto, kaibigan mo naman. Siguro nandyan na siya. So, sabihin niya, akyat na siya. Maraming salamat ma'am at talagang na-appreciate namin yung oras. At doon sa mga wisdom na na-share at knowledge na na-share niyo sa amin. Salamat at na-appreciate namin. So, I'll give you a time for you to promote your business. Baka may mga kapanood na kailangan yung service nyo in terms of baka may gusto mag-exit din ng business, gusto magtayo ng negosyo sa Dubai na hindi pa kayo kilala. What else do you do? Tax and accounting. Tax and accounting. So, everything that you do, just this is your time to invite everyone na sana, kasi ang sarap makapag-business sa Pilipino lang din kung Pilipino tayo, in my opinion. Diba? Yeah. Lalo na kung ako, for example, pag mapupunta ako dito sa Dubai at nag-decide na pupunta, ikaw kakausapin ko, siyempre. Diba? Malapit na. Diba? So, this is your time, ma'am. That's the camera here. I'm not a very good salesperson. That's it. You do it. So,
yeah, for everyone or anyone who wants to move to the UAE, wants to expand their business to the UAE, wants to invest in the UAE, our company eZone helps with consultancy first and foremost to give you the best option when you register your license. We also help with visas, bank account, and post the license, we help with tax and accounting services. And soon we will be venturing into real estate. We do a lot of golden visas for property owners. So having the real estate arm will actually help our clients, because most of our clients who buy properties in the UAE are very happy actually with the properties that they want to invest more. Okay. So yon, actually I can also help with mortgages for non-residents. So you can consult with us. Our website is e.zone. That's it, e.zone. Okay, WhatsApp, Instagram, and everything. Instagram, yeah. You can write it, put it on the description. Yeah, on the Okay. description. Ang galing. Maraming salamat, ma'am. At talaga namang sobrang dami kong natutunan. Ito pa lang para maging masterclass na sa akin. Thank you Which so hopefully much. nag-benefit din yung mga audience. And I'm sure it will, Yeah. be very, very beneficial for them. So, maraming salamat. Thank you. O, ayan mga kababayan, sana po ay nakapulot ng aral at inspirasyon ang episode na ito. At maraming salamat po ulit sa panonood. At kung kayo po ay na-inspire at may natutunan, pakishare po ang video na ito para mas maparami pa nating Pilipino ang ating kababayan na ating matulungan sa programang ito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Thank you.